Initial assessment sa rice importation ban at pagsusulong sa pag-amyenda ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po. Asik Joey, good morning. Yusek Marks, good morning po. Magandang umaga sa lahat ng taga-subay. Asik, epektibo na po kahapon yung ban sa rice importation. So, 2 araw pa lamang po. Pero ano na po yung initial assessment ng DA sa pag-iikot nyo ngayong araw? Yes, Asik Joey, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng DA katuwang ang ating DTI at mga kapulisan at saka mga lokal na pamahalaan para masigurado itong pag-implement ng importation ban sa bigas. At natutuwa tayo na bagamat merong mga ilang pagtaas sa ilang mga pamilyan ay nananatili matatag ang presyo ng bigas sa mga pamilyan. Asek Arnel, may mga nagsasabi na ramdam na din ang taas presyo sa mga imported na bigas. May pagtaas din po ba sa mga local rice o nananatili pa din ba ito yung dating presyo ng mga ito? Yusek Marks, dun sa imported, totoo yun, nakapagtala tayo ng mga ilan na pagtaas bagamat hindi pa to ganun kalaki. Ang maganda rito sa local commercial rice natin, para sa premium, well milled at saka regular milled, wala tayong namomonitor na pagtaas pag ito ay local commercial rice. Asek Arnel, nabanggit mo kanina yung patuloy na pag-iikot ng Department of Agriculture para ma-monitor yung presyo ng bigas. Pero paano naman po natin minomonitor yung posibleng pananamantala ng retailers ngayong epektibo na po itong importation ban? Bukod Asik Joey, doon sa pag-ikot ay patuloy yung konsultasyon ng DA sa iba't ibang stakeholders ng bigas. Kasama na rito yung mga importers, yung ating mga retailers. Kasama na rin dito of course yung NFA at iba pa nating ahensya para masigurado nga na walang pang-abuso, pati yung price speculations. Dahil alam natin napakaganda ng stock inventory ng bigas sa ngayon. We have a record harvest of 9.08 million metric tons ng palay noong first semester. Ngayong main crop natin, we're expecting more than 11 million metric tons ng palay na maani rin natin. So sa kabuuan, we are expecting record harvest for the whole of 2025. Asek Arnel, sa ibang usapin naman po, ano po ba yung pangunahing dahilan kung bakit hinihiling ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng enforcement powers laban sa agricultural smuggling? Yusek Marks, kasi ang DA ang nakakaalam ng datos, ng mga impormasyon na particularly sa ating mga regulatory agencies kagaya ng Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry at saka ating BIFAR. Para dito sa mga agricultural commodities na pumapasok sa ating bansa. Hindi kasi tayo membro ng enforcement group under Section 18 ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At dahil dito medyo nahihirapan kami na talagang masawata yung smuggling. Kasi for the last 1.5 years, ang laki na nung smuggle goods na nakumpiska natin katuwang iba-ibang ahensya. Dahil hindi po bahagi ng enforcement group yung DA, Asek Arnel, paano po nalilimitahan ng inyong ahensya sa pagtugis dito sa mga sangkot sa pag-smuggle ng agricultural product? Dahil Asek Joey, hindi kami kasali doon sa enforcement group. Kasi ang kabilang dito NBI, PNP, Coast Guard, saka DOF, mas maganda sana kung miyembro para mas mabilis ang coordination. Doon ngayon nakakapag-coordinate naman, but of course, yung sa itinatakda mismo ng batas na kasali kami doon at kami yung may hawak na information, it would be a lot easier at mas mamamonitor talaga lahat ng ports. Sir, maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng halaga at uri ng mga produktong nakukumpiska mula sa mga isinagawang anti-smuggling operations ng DA nitong 2024 hanggang 2025? Yusek Marks, mula noong January 2024 hanggang nitong huling buwan, nagkaroon na tayo ng 182 smuggling operations.
at nagkakahalaga ito ng 3.78 billion pesos. Karamihan dito ay mga sibuyas, isda, mga gulay, lalo na yung carrots at meron ding bigas. So talagang napakalaking halaga nito at talagang nakakabala ito sa ating mga magsasaka at makakaapekto sa kanilang kabuhayan. Ano naman, ASEC Arnel, yung specific provisions ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang gusto nyong amyendahan para mas mapalakas pa yung implementasyon nito? Sir Joey, yung nabanggit ko nga kanina, yung Section 18, the Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group, kung mapasali doon ang Department of Agriculture at ma-review rin sana yung halaga na makonsidera bilang economic sabotage. Kasi ngayon, ayon na rin sa batas, 10 million ang worth dapat ng smuggled goods para makonsider as economic sabotage. Alam naman natin, yung mga agricultural imported commodities, napakamura niyan. Halimbawa, sibuyas, nasa napakababang halaga, mga 12 pesos ang halaga o 15 pesos. Pero pagdating dito, binebenta sa atin yan ng 100 pesos. So kung 10 million, napakaraming sibuyas niyan na pwedeng pumasok sa ating bansa na makakaapekto na sa buhay kabuhayan ng ating mga magsasaka. So depende sa agricultural commodities na makonsidera doon sa 10 million, dapat ma-review mabuti para masigurado natin na makover talaga at matakot itong mga smugglers. Okay. ASEC Arnel, sa inyong pananaw po ba, makatarungan po ba yung kasulukuyang threshold na 10 million pesos para maituring na economic sabotage ang isang kaso? At bakit niyo po ba hinihingi ang masusing pagrepaso nito? Yes, Yusek March, yung kagaya po ng nabanggit ko kanina, kung titingnan po natin yung sa sibuyas nga, yung na-example natin, karamihan ng na-smuggled ay sibuyas. Napakamura po nito kung manggagaling ito sa ibang bansa. At yung 10 million ay napakaraming sibuyas na papasok na magdudulot nga ng problema doon sa what do you call this? Yung overall na stock inventory at presyuhan pagdating dito sa ating bansa. So yung 10 million po siguro masyadong mataas at ma-review mabuti para masigurado talaga na ma-discourage natin ang smuggling or tuluyan na mapigilan po. Doon sa nabanggit nyong enforcement group, ASEC Arnel, na nabanggit nyo kasama doon yung NBI, DOF, meron pa po bang ibang ahensya bukod sa DA na gusto nyo sanang masama para mas mapalakas talaga yung coordination, interagency coordination at yung ngipin po talaga ng batas? Alam ko, Sir Joey, nagkakaroon na ng mga discussion dito kung sino pa mga ahensya ang dapat na isama sa enforcement group. But definitely, of course, we would want DA really to be part of this enforcement group. And of course, welcome rin po yung ibang agency na sa tingin natin ay dapat maisama sa grupo na ito. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Muli po, nagpapasalamat kami sa pagkakataon at makakaasa po kayo ng tuloy-tuloy na serbisyo po mula sa ating kagawaran sa pamumuno po ni Secretary Kiko Chu Laurel at sa paggabay po ng ating Pangulo. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.